So ito na yung itsura niya kapag walang load. O, ayan, oh. Maganit na, parang may sabit. Ayan. Ayan. Wala tayong special tools pero gamitan natin ng mano-mano. Tatanggalin natin tong nut na to. Ayan. Maluwag na nga. Yun. So ito yung bago natin ibalik lahat ng mga fairings at yung mga gulong sa harapan, linisin muna natin tong ating throttle body dahil linisin muna natin itong screw sa kanyang air. Yes. Huwag natin to. Tapos ito yun, oh. Malinis pa naman. Ito medyo marami sa loob. Babaklasin natin ito mga to. Okay, ito takpan natin para hindi pasukin ng o-ring. Nakalimutan. Okay. Ito, tanggalin muna natin itong mga sensor. Ito yung kanyang TPS. Ayan, malinis naman. Yung o-ring, kakalimutan, baka mawala. Tapos, pag-iwalayin natin to. Iwalayin natin itong tatlo to para mabuksan natin yung loob. Ito palang idle screw, tanggalin na rin natin. Bilangin mo natin kung ilang ikot yung bitan muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na ikot pagka binalik natin. Ganyan natin to. Marinisan. Ayan, oh. Ayan. Marinisan din natin yan. Tapos medyo may kaskipan. Ayan, yung o-ring. Ayan. Galing muna natin para ayan. Pero linisin lang natin ang gasolina. Kuha tayong gasolina. Ayan, unahin mo natin linisin tong kanyang, ayan. Ayun, oh, dumi. Kita nyo yan sa loob. Tagos yun, oh. Ayan. Yan yung parang pinaka-idle niya na nagbabara. Tapos mas lang natin to. Isa parang pinaka-choke niya. Listener natin. Yan pumapasok yung hangin kapag galing ka sa hinto. Tapos pag on mo, mataas ang idle. Ito, dito yung pinaka-choke. Ayan. Ito yun. Ito malinis naman. Ayan. Okay naman yung ng spring. Galaw. So, okay yan. Babalik na lang natin. Then, malinis din naman ito yung kanyang TPS. Malinis yan. Ito na lang yung marumi yung sa kanyang idle screw. Natin natin. Yung spring yan. Yung o-ring yan. Wala tayong ngayong air compressor. Wala tayong pambuga. Natirang gas. Yan. May mga dumi-dumi din kasi yan. Ayan. Pwede sana natin buhusan doon sa loob kaso wala tayong panghangin eh. Hindi natin mapapalabas yung gasolina pag nilagay natin. Ganyan na lang. Tapos
Punasan natin ng basahan. Pwede nating assemblein. Yan. Lagyan natin yung o-ring. May guide naman yung o-ring, hindi yan magkakapalit. Ayan. Tapos ayan. Dalawang tornilyo dito. Tapos lagyan natin tong kanyang screw. Lagyan natin ng konting langis dito para mag-smooth lang siya. Dito lang spring, higpitan natin. 6 na ikot tong tinanggal natin kanina, kaya 6 na ikot din yung babalik natin. Tayo muna natin. May higpit, balik natin sa 6 na ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yun, depende kung anong ikot nyo, yun ang anahan nyo sa bilang. Tapos balik natin yung kanyang TPS. Yung o-ring huwag kakalimutan, andyan dapat. Ayan. Tapos pag binalik ko, siguro din yung lapat mabuti at ganyan screw. Bago nyo higpitan tong TPS, no, siguro din yung nakababa ng ganyan. Ayan, kasi minsan nakaganon yan eh. So mawawala kayo sa idle ng mahusay. Baba nyo ganon, siguro din yung naka-align siya. Ayan. Tapos higpitan. Then balik natin tong kanyang choke. Ayan. So smooth yan, naglalaro. Yung o-ring dapat nandyan, huwag kakalimutan. Balik natin dito. Lagay yung screw. Okay, so yan. Balik na natin sa motor. Bago i-tornilyo, ikabit muna tong kanyang para hindi ka mahirapan mamaya. Ayan. Ayan. Tapos kanyang throttle cable. Hindi naman ito magpapalit dahil may ano naman yung wire niyan, yung haba. Sikpitan na lang natin. Ito huwag masyadong higpit kasi mayroon yung spacer na plastic sa ilalim. Tama higpit lang. Mabibiyak yun pagka sobrang higpit. Huwag kakalimutan yung o-ring na injector. Tignan natin. Tik yung injector. Sakit ng TPS. Ayan, sakit ng choke. Ayan. Okay. So hindi pa natin mapa-andar yung motor kasi babalik pa natin yung mga fairings sa kayong kanyang battery. Okay, at least nalinis na natin yung throttle body. Doon na tayo sa susunod na step. Okay, ito yung kinakalawang na grounding ng binaklas natin. Nilihan na natin, tapos pinunasan na natin lang to yung basahan. Babalik na lang natin to, then sprayan natin ng pintura para yung nalihan natin hindi magkalawang pag nabasa.